Hello, nabawasan din ba ang subscribers mo? Watch this video until the end kasi isasabi ko sa iyo ang mga dahilan ba't siya nababawasan. And if you are new to my channel, please consider subscribing. I-like mo tong video na to, mamaya kung magustuhan mo lang. And mag-comment ka sa baba kung may mga tanong ka, suggestions ka. And wini-welcome kita, ini-invite kita po na mag-attend ng aking daily live streaming every 8 PM po para tulungan ang mga small YouTubers. Masagot ko yung mga pwede mong itanong during my live streaming. So, returning back, bakit nga ba nababawasan ang mga viewers or hindi, mga subscribers mo talaga? Nangyayari kasi yan sa akin kasi ginagawa ko yung mga ayaw ni YouTube, yung pag-sub to sub, yung pag-hug-to-hug, yakap-yakap. Yan ang pinaka-mortal sin na ayaw ni YouTube. And kapag ginagawa natin ang ayaw ni YouTube is may punishment talaga yan. And wag nating maliitin ang kakayahan ni YouTube kasi habang tumatagal si YouTube is very nagiging magaling na yung kanyang system sa pag-detect ng alin yung mga may ginagawang mali, nagkakaroon ng punishment. At sino naman may mga ginagawang tama, may reward, okay? Kapag matama talaga ang standing mo, good standing ang lagi ko sinasabi sa mga video ko kung talagang sinusunod mo ang gusto ni YouTube, lalo kanyang pinopromote sa mas malawak na community ng YouTube. And kapag may mga violation ka nagagawa, nagkakaroon ka ng mga strikes, nagkakaroon ng pagbawas ng subscribers dahil hindi ginawa ng tama nung taong nag-subscribe sa'yo, ba't siya nalagas? Ganito kasi yan. Meron kasing proper parang qualification para maging subscriber ka talagang legit. Kailangan kasi is manood yung mag-subscribe sa'yo. Kailangan mo siyang i-advise na at least manood ng 3 minutes to 5 minutes or ubusin niya, tapusin niya lahat ng video mo. Kung 10 minutes yan, ubusin niya. Kung 5 minutes yan, tapusin hanggang the end. Habang nagpi-play ang video, huwag i-skip. Habang nagpi-play ang video, mag-comment na siya ng at least 1, 2, 3 comments. Para huwag siyang mainip, mag-type na lang siya ng comment which is relevant, related doon sa pinapanood na video mo. Halimbawa, you are cooking ulam, di ba? So, kailangan ang reply niya or ang comment niya doon sa baba is related sa ulam. Salamat po sa paggawa mo ng content na to. I will save this recipe. Keep vlogging po. Tapos i-appreciate na buti ka magaling ka magluto. Ako hindi magaling magluto. Any comment basta related sa pagluluto kasi yun ang nagpi-play. Hindi mo kasi pwedeng i-trick ang system ni YouTube kasi tinatranscribe niya kasi ang nasa loob ng video na yan. Alam niya kung ano ang nangyayari sa loob ng video na yan. Tinatranscribe niya yan. Ngayon, kung ang reply or ang comment sa baba is pahag-tuhag naman dyan, pakibalikan naman yung ano, hindi siya relatable, hindi siya talaga related doon sa sinasabi ng video, most likely, ang signal na yan is spam. Hindi yan ni YouTube ibibilang as your subscriber, pati yung comment, pati yung like. Sayang lang ng effort. Okay? Kaya ang ginagawa ngayon ng mga nagla-live, ina-advise nila na bago ka mag-subscribe, manood ka muna ng video, 5 minutes pataas, mag-comment ka habang nag-play ang video, i-like mo na yung video, saka ka mag-subscribe after mga 5 minutes maximum. Yung mga ganyang naggumagawa ng ganyan sa pag-subscribe sa'yo, yung ginagawa yung ganyang pattern, hindi yan sila nalalagas o hindi yan nababawas sa subscribers mo. Kasi ang sabi ni YouTube, nagstay ito ng fair enough airtime. Matagal itong nagstay doon sa video. Diba? Kasi hindi agad umalis. Kasi ang ayaw ni YouTube, yung 30 seconds pa lang, umalis na. 5 seconds pa lang, umalis na. Ayaw ni YouTube yan. Spamming ang tawag dyan. Ayaw talaga ni YouTube. So, you need to instruct them na magstay longer. 5 minutes is maximum. Huwag mainip. Mag-comment. Mag-comment lang siya na mag-comment para huwag siyang mainip habang nanonood siya. Then, like. Then, after the video na, mga 5 minutes na, saka siya mag-subscribe and hit the bell button na all para lahat ng video na i-upload mo, man-notify siya. Yan yung pinaka-safe. Yan, kahit sa mga relatives mo, yan ang i-explain mo kasi para wag masaya ang effort nila. Medyo manood po kayo ng matagal-tagal. Okay po. Next reason, bakit nababawasan ka ng mga subscriber is that nakipag-sub-to-sub ka nga. Kumbaga, illegal yung pamamaraan ng paghatak mo ng tao na pumunta sa YouTube channel mo and hindi naman talaga sila interesado sa mga videos mo. Inorganic, hindi
legit, kumbaga, hindi sa puso ang pag-support niyan sa YouTube channel mo. Kaya nag-unsubscribe kasi ang mga utak ng mga ganitong klaseng tao is ayaw magpalamang. Okay, ay, tanggalin ko na lang yung pagkakasubscribe ko dito sa taong to kasi hindi naman ang subscribe back. So, in order for you to gain organic subscriber na hindi maaalis sa YouTube channel mo, is to create talaga quality content na napakinabangan nila. Kasi in return, kapag napakinabangan nila ang video mo at nagustuhan nila, kahit wag mong sabihan, o syempre, kailangan mo pa rin silang i-remind na mag-subscribe, out of pasasalamat, out of gratefulness, na yung nagpapasalamat talaga sila, ay, yung video ni Ma'am Cindy na-enlighten ako na dapat pala, ganun ang pagkakaroon ng tamang subscribers. So, most probably naman, mag-subscribe sila sa channel ko para maka-access sila sa mga unlimited videos about how to grow their YouTube channel in year 2021. So, marami pa akong pwedeng i-offer na video kaya sila mag-subscribe. So, in your case, kung say for instance, may makeup tutorial ka, di ba? Nagustuhan nung nanonood yung pag-makeup tutorial mo, and may hilig din sa pag-makeup, most probably, na-appreciate niya ang ginagawa mo, kaya siya mag-subscribe. Yan ang organic subscribers na hindi aalis sa channel mo, kasi may pareho kayong kagustuhan, hilig. Pareho niyo gustong mag-makeup. So, kaya siya nag-subscribe sa'yo kasi looking forward siya na mas matuto ka kung paano ang tamang pag-makeup, may mga strategy kung paano ginagawa yun. Yan. Yan ang organic subscribers. And kapag may organic subscribers ka, hindi sila mawawala sa'yo, so hindi ka malalagasan. Si YouTube kasi is business, hindi mo siya pwedeng gulangan kasi matalinong system si Google, hindi, si YouTube. Kumbaga, masyado na nilang inaayos ang kanilang system. Habang tumatagal, nag-i-improve, madaming mga binabawal, madaming inaalis, pero meron naman mga dinadagdag. Like, yung advantage ng live streaming, yan. And kung gusto mo pang mas matuto pa kung gaano mo ba gustong maging successful sa YouTube channel, iwasan mo yung mga bawal, gawin mo yung mga tama. Yan lang mai-advise ko sa'yo kasi yung organic subscribers will follow basta nag-o-offer ka lang talaga ng quality content na napapakinabangan ng lahat. Kasi kapag napakinabangan ng lahat yan, continuously pwede yun i-promote ni YouTube. Si YouTube naman is nire-reward niyan ang mga content creator na talagang pinopromote ang business niya ng tama. Lalo niya pinopromote yung mga ginagawa ang tama. So, why waste your time sa pag-sub to sub na kinabukasan na aalis lang din naman ang mga subscribers, di ba? Naglagay ka din ng effort, naglagay ka ng oras. Why don't you laan that time to make good quality content na pwede mong pakinabangan in the years to come? So, wala akong ibang may advice. Yan lang, dalawang yun ang pinaka-importante. So, para maiwasan mo ang paglalagas ng subscribers. And sa kabaliktaran, baka mas lalo ka pa makapag-gain ng maraming subscriber kasi you are doing the right thing. Until the next video.